ごめん。やだ。この雪に鳥もMovie title, In the Realm of the Senses, na hinango sa totoong naganap sa sinaunang Tokyo noong 1936 sa bansang Japan, kung saan ang kwento ay mas malalim pa sa kung ano ang mapapansin ng ating mga mata at sa mga paniniwalang sinauna na hindi na nating lubusang maiintindihan sa kasalukuyang panahon, ay mabuting balikan na lang natin ang kanilang kwento. Si Sada Abe ay isa dating prostitute na ngayon ay nagtatrabaho na bilang isang tagapagsilbi dito sa bahay tuluyan sa pangunahing lungsod. Kasama ng isang babae ay tinungo nila ang silid ng kanilang amo at doon nakita agad nila ang pinagbabawal na palabas. Kinabukasan habang naglalakad ang mga babae upang umigib ng tubig, ang kanilang atensyon ay napukaw sa isang pulubi. Ang kanyang suot na kimono ay sira-sira at bahagyang nakalihis, dahilan upang sumilip ang matamlay na si Junjun na labis nilang ikinagulat. Agad itong napansin ni Sada at ang pulubi ay nagising sa kanyang pagkakatulog. Mula doon ay bigla siyang nabuhayan nang makita niya si Sada, sapagkat namumukhaan niya ito na isa sa mga geisha noon o isang bayarang babae, at siya daw ay isa sa mga dati niyang customer. Inabutan siya ng pulubi ng pera para sa kanyang serbisyo, ngunit si Sada ay tumanggi, at iginiit na ngayon niya lamang nakita ang pulubi habang doon, ay itinulak niya ito palayo. Umuulan ng niebe ng gabing yun, at ang pulubi ay naroroon pa rin sa labas ng pinagtatrabahuhan ni Sada at nakikiusap ito para sa sandaling kaligayahan. Mula doon ay palihim na niya itong pinagbigyan sa isang tagong lugar, habang pinakita din ni Sada kay Tatang ang mahiwagang hiyas, ngunit si Junjun ay nananatili pa rin matamlay. Kinabukasan ng mga babae ay bumalik sa kanilang pang-araw-araw na gawain sa trabaho, at ang usapin sa pagiging geisha noon ni Sada ay naging dahilan upang makarinig siya ng pang-iinsulto sa kanyang katrabaho. Kaya antimano nagalit si Sada at sila ay nagkaroon ng pagtatalo. Sa gitna ng kaguluhan ay dumating ang may-ari at siya ay si Kichizo Ishida. Mabilis siyang pumagitna sa nangyayari at tinanong niya ang pangalan ng kanyang bagong tauhan, kaya agad din siyang nagpakilala. Abe, Sada. Naglilinis siya noon sa paligid nang muling dumating ang kanyang amo na may hawak na isang bulaklak. Sa lahat ng trabahanting babae ay mukhang kay Sada siya ngayon interesado, kaya naman dinakma niya ang dapat dakutin, habang doon napagtanto din ni Sada ang gusto nitong mangyari. Binuksan ni Sada ang pintuan at nagulat siyang si Ishida ang nandito na umiinom ng sake. Sinabi ni Sada na pinapunta siya ng babaeng amo dahil meron daw ditong customer, habang binanggit ng lalaki na siya daw ang customer na tinutukoy ng kanyang asawa. Kaya naman ang gabing yun dahil sa permiso ni Commander ay nagbakbakan na silang dalawa. Tila ba ang paluktot na kaugalian noon sa bansang Japan ay legal na nagaganap maski pa hindi ito ang kagustuhan ng asawa ni Ishida, ngunit wala siyang magawa dahil ang mga lalaki sa kanilang panahon ay may karapatang tumikim ng ibang putahe ayon sa kanilang kagustuhan. Hindi ko alam kung kasama ito sa plano pero nagpaalam siya sa kanyang babaeng amo na aalis na siya sa kanyang trabaho. Ngunit sinabi ni Madam na pag-usapan na lang nila ito sa ibang oras. Kinuha ni Sada ang palanggana upang palitan ng tubig, ngunit sa kanyang pagbalik ay naitapon niya ito sa gulat nang makita niyang nagbabakbakan na ang dalawa. Si Sada kasama si Ishida ay nagtungo sa ibang bayan kung saan dinala siya ng lalaki niyang amo sa isa sa mga pag-aari nilang bahay aliwan kasama ng ibang mga geisha. Ay ipinakilala niya si Sada bilang bago nitong asawa at sa harapan nila ay walang alinlangan. Silang dalawa ay gumawa ng ritual na ikinagulat ng mga geisha. Pero sa huli nakisali na rin sila habang may weirdo pang sumasayaw sa saliw ng tugtugin ng background music. Ang pagkauhaw ng dalawa sa makamundong pagnanais ay nagdulot sa kanila upang paulit-ulit gawin ang mga pinagbabawal na ritual kahit na abutan pa sila ng umaga at magkakapagpahinga lamang si Ishida tuwing ito ay magtutungo sa banyo. Dahil maski sila ay kumakain ay naroron pa rin si Sada para siya ay pagsilbihan. Kinakailangan ni Sada na umalis upang makipagkita ng isang gabi sa matandang mayamang prinsipal ng eskwelahan. Ayaw man ni Ishida gawin ito ni Sada sapagkat siya ay nagseselos ay wala siyang magagawa dahil ito ang paraan ni Sada para magkapera bilang pagbabalik niya sa gawain ng isang geisha. Upang makasiguradong hindi uuwi sa asawa niya si Ishida, dinala ni Sada ang kimono ng lalaki at pinalit ang kanyang damit hanggang siya ay makabalik. Nang walang pagtutol ay pumayag ang lalaki sa gustong mangyari ni Sada na parang isang bilanggo sa makamundong pagnanais. Hanggang ang oras ay lumipas ay nagkulong lamang si Ishida sa kanyang silid at hinahatiran lamang siya ng kanyang alak ng tagapaglingkod. Ngunit ang pangungulila ng isang gabi ay masyadong mahaba para kay Ishida kaya binaling niya na lang ang kanyang nararamdaman at doon ay nangyari na naman ang dapat mangyari.
Sa muli nilang pagkikita ay marami na namang pera si Sada, kaya naisipan nila itong gastahin sa kaligayahan. Nagpunta sila sa isang mas mahal na matutuluyan at doon ay buong araw at gabi na naman silang nagbakbakan. Isang araw bumalik si Ishida sa kanyang asawa at sa kalagitnaan ng gabi ay may gumawa ng ingay sa labas dahilan upang bumangon ang kanyang asawa para tingnan ito. Wala siyang nakita, ngunit alam ni Ishida na ito ay si Sada at mukhang hindi nga siya nagkakamali dahil nagtatago lang ito sa gilid ng kanilang bahay. Habang gumagawa ng ritual si Ishida, kasama si Mrs., isang kahinahinalang tao ang nasa likod ng salamin na nakamasid sa kanila. Binasag ito ni Ishida at isang tagapaglingkod na babae ang nandito na kanyang nakita. Pinuntahan niya si Sada sa kanyang tinutuluyan, ngunit doon ay sinalubong siya ng babae na may hawak na kutsilyo dahil nalaman niyang gumawa ito ng ritual kasama ang asawa nito. Gusto pala ni Sada na ang kanyang palay lang ang babayuhin ni Ishida, pero imbis na parusahan niya ang lalaki, ay ibang parusa na naman ang nangyari sa kanila. Kung baga sa gera ay buong araw silang nagpalitan ng putok. Hinatid ng tagapagsilbi ang alak at inalok sila ng makakain dahil wala pa rin silang kain. Ngunit sinabi ni Sada na busog pa sila. Wika din ng tagapagsilbi na kung maari ay lilinisin niya ang kwarto dahil sa nangangamoy na ito. Pero muling sinabi ni Sada na gusto nila ang ganitong amoy. Nang muling makipagkita si Sada sa mayamang prinsipal ay tumanggi na ito. Dahilan para hindi ito makakuha ng pera sapagkat hindi daw maganda ang amoy ngayon ni Sada na parang amoy patay na daga daw ito. Galing lang si Ishida sa pag-upitan ng masalubong niya ang ilan sa mga sundalong Hapon. Sa kanyang pag-uwi ay naroroon si Sada na nakaupo at nagulat siyang mabilis lang itong nakabalik. Muli na naman nagalit si Sada sa kanya sapagkat lumabas na naman siya ng bahay. Binalaan niya si Ishida na puputulan niya ito sa sandaling gumawa siya ng kasalanan. Hindi man lang nakakaramdam ng takot si Ishida, bagkus ay nabulag na siya sa ligayang hatid ni Sada sa tuwing sila ay magkasama at gumagawa ng pinagbabawal na ritual. Kaya sa nalalapit na pagtatapos, ay tuluyan na lang siyang makakatulog dahil sa makailang beses nilang bakbakan na umubos talaga ng lakas ng lalaki hanggang sa hindi na namalayan ni Sada na nasakal niya pala ito. Kaya si Ishida ay tuluyan ng hindi nagising at pinawian ng buhay sa kanyang kinahihigaan at sa sukdulan na pagmamahal ni Sada para kay Ishida, ay pinutol niya si Junjun habang tumabi lamang ito sa walang buhay na katawan ni Ishida sa loob ng 4 na araw. Kalaunan ay natagpuan sila at inaresto si Sada ng mga autoridad na nakangiti at walang bakas ng pagsisisi. Ang balita tungkol sa geisha na si Sada at kay Kichizo Ishida ay naging tanyag sa mga panahon na yon. Kaya naman tulad ng dati, kung umabot ka pa rin sa minutong ito, ay huwag mong kalimutang mag-like sa video at mag-iwan ng comment. Maraming salamat po at palagi po kayong mag-iingat. wakamazu